Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Good morning, church, and a blessed and happy New Year po sa ating lahat. And as we start this year po, marahil marami po tayong mga pangamba kung ano pa nga po ba yung mangyayari sa buhay natin. Gayon pa man po, let us come before our Lord with a grateful heart, trusting Him for what lies ahead. At dalangin ko po na sa bawat pagising po natin sa umaga, sa bawat pong ating gagawin, may we seek Him, His kingdom, His truth, and His righteousness above all else. And let us offer Him our year, our plans, our goals, our worries, and even the uncertainties po with a surrendered heart na tunay po na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Amang Banal, kami po, Panginoon, ay nagagalak, Lord God, sa umaga pong ito, Father God, na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord. Sa biyaya, Lord Jesus, na walang hanggan, Lord God, sa pag-ibig mo, aming Ama, na tunay na dakila, Lord, sa aming mga buhay. Aming Ama, salamat po, Lord God, na binagyan niyo kami, Panginoon, ng panibagong taon, Lord. Panibagong pagkakataon, Lord God, na mamuhay, Lord, ng naaayon sa inyo, aming Ama. Father God, salamat, Lord God, dahil dakila, Panginoon, ng pag-ibig mo, Lord God, na siyang sumasama sa amin, Lord, noon, ngayon, Panginoon, at magpakailanman. Aming Ama, salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang taon, Lord God, that you carried us through, Lord Jesus. At dalangin po namin, Lord God, na sa taong ito, Panginoon, ikaw po ang mangunguna, Lord God, ang patuloy na maghahari, Lord, sa aming mga buhay. And Father God, sa umaga pong ito, ninanais lamang po namin, Lord God, na mapapurihan ka, aming Panginoong Jesus. Salamat po, Lord God, sa pribilehiyong ito, Lord God, na malaya kami nakakalapit sa inyo, Lord, at nakakapagpuri, nakakaawit o aming Ama. Father God, ninanais po namin na makanig kang muli, Lord, na marinig ang tinig mo, aming Ama. As we sing this song of praises, Lord God, huwag lamang pong itong sambitin ng aming bibig, Lord God. Bagkus, Lord God, maging totoo ito, Panginoon, sa aming mga puso, o aming Ama. Lord God, we praise you, Father, at ang pangalan mo lamang po, Panginoon, ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po, aming Ama. We praise you, Lord Jesus. Ating pong awitan ng aming Panginoon. Tayo po ay pumalakpak, sumayaw sa galak. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago.
Salamat, Lord God, na nanatili kang tapat, Lord God. Sa bawat dalangin, Panginoon, na inyong dinidinig ko, aming Ama. Panginoon, wala na po akong hihilingin pa, Panginoon. Kundi ang inyong kalooban, O aming Ama. Samahan niyo po kami, O Father. Ako'y naghahanap ng kasagutan sa dalangin, O Diyos, ako'y dinggin. Ako'y naririto at namangha sa gawa mo, kapayapaan aking natamo at nagbabago sa damdamin ko. Nang bilang kaluwalhatian mo'y totoo, sa puso ko'y nagturo, magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko.
sa presensya mo, aming Ama, na sumasama sa amin, Lord. Aming Ama, mangusap ka sa aming mga puso. Lord God, salamat po aming Diyos for your steadfast love, Lord Jesus, that hold us, Lord. Salamat po aming Ama na patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi man namin ito nakikita, Lord God. Ngunit nananatili kang tapat aming Diyos at kailanman, Lord God, hindi mo kami iniwan o pinabayaan aming Ama. Salamat po, Lord God, sa pribilehiyong ito, Lord God, na ipinigay mo sa amin, Lord, na tanging sa biyaya mo lamang, Panginoon, kaya kami naririto, Lord God. And Father God, we surrender our lives to you, Lord Jesus. Lahat po ng aming pangamba, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Father God, na madalas, Panginoon, kami nangangamba, Lord God. But you assure us, Lord Jesus, that you know everything we need, Lord Jesus, and you will take care of all our needs, Lord. Kaya, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na sa inyo, Lord, wala na kaming dapat ipangamba, Lord God. At ang kapayapaan, sa inyo lang po namin matatagpuan, aming Ama. And Father, dalangin po namin, Lord God, that you continue to use us, Lord Jesus. Help us, Lord, to obey you, Lord God, to obey your will, Father God, to trust in you fully, Lord God, with all of our hearts, Lord. Aming Ama, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maitaas, Lord God, sa aming mga buhay, aming Diyos. Ang pangalan mo po, Panginoon, ang aming patuloy na itataas, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. Ikaw po, Panginoon, karapat-dapat sa pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, Lord. At ang buong karangalan, Panginoon, ay itangi sa pangalan mo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. We thank you, Lord Jesus. Salamat po. To God be the glory po at maaari na po tayong maupo. Good morning po sa inyong lahat. Po ay nakaupo. Hayaan po ninyo ang lolo ninyo ay umupo na. This is our first Sunday of the New Year, January 4, 2026. Last Sunday, we've tackled about the New Year dahil naging tapat ang Panginoon sa atin sa nakaraang taon. Ngayon po ay kakaharapin na naman natin ang panibagong challenges sa buhay, ang bagong taon. At sinabi ko sa inyo, ang New Year's resolution is very weak kung ito po ay galing lamang sa tao. At alam po natin ay, kaya ang New Year's resolution, sabi ko sa inyo last Sunday, ay hindi po pwede dahil napakahirap po ng taong magbago. It is only God who can change us. Ngayon, babalansin ko lang po ito. Hindi po masama ang New Year's resolution kung ang resolution ito ay nanggagaling po sa ating Panginoon. Because willpower is weak. Mahina po tayo. At dito po makikita ho natin na ang Panginoon po ay tinuturuan lamang tayo ng tamang buhay. What the heart loves, the will chooses, and the mind justifies. Yun po tayo Kung ano yung nais ng puso, yun po yung ating gusto. At ang ating isipan naman ay justify kung ano po yung ating gusto. Kaya ang Diyos po, sabi ng Biblia, ay lagi nakatingin sa ating puso. Dahil ang puso po natin, I'm not talking about the physical heart. Ang puso po,
this is the center of our soul. Yung pinakasentro ng ating kaluluwa. Yung po yung tinutukoy ng Panginoon na ating puso. Dahil ang puso po ang nagdidikta sa ating isipan. At ditong bagong taon, sabi nga natin ay bagong buhay, marami pa po tayong dapat ayusin. Si Pablo nga po ay hindi pa tapos. Sabi niya, still God is fixing his life. Inaayos pa po ito ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo last week, it is good to start the new year with repentance. Dudugtong ko ho ito. Kasi paano natin sisimulan ang bagong taon? Sabi ko sa inyo last Sunday, repentance. But the Bible says in Matthew chapter 3, verse 7, hindi ko ito na-quote sa inyo But when John the Baptist saw the many Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Bear fruit in keeping with repentance." Ibig sabihin, ang totoong pagsisisi ay meron pong bunga. Yun po kaya gumamit ako sa inyo ng scripture. Kasi dinefine po natin ang ibig sabihin ng repentance sa Greek ay metanoia. Nang ibig sabihin po dito, hindi lamang pagbabago ng isip, kundi pagkakaroon ng bunga. Ang katibayan na ikaw ay nagbagong isip, may bunga. Kaya't ginamit ko sa inyo ay example po ni Zechariah sa Luke chapter 19, verse 18. Si Zechariah na nagrepent po siya sa kanyang mga kasalanan, ibinalik niya ng makaapat na doble ang mga taong niloko niya. Yung po yung totoong repentance. Dahil kapag nagrepent tayo at wala naman po tayong ginawang kapalit ng ating ginawang kalokohan, hindi po totoong repentance yun. Kaya sabi ni John the Baptist, therefore bear fruits in keeping with repentance. Yung po yung binasa ko sa inyo kanina. Kaya dito sa metanoia, yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na kapag meron po tayong niloko, babalik po natin yung ating niloko sa kanila. Pag tayo po ay nakipag-away, mamahalin po natin sila. Lahat po ng repentance ay hindi lamang pinisisiyan ng kanyang nagawang kasalanan, kundi gumagawa po siya. Bumibelta siya, gumagawa siya ng kabutihan sa mga taong ginawa niya ng kasamaan o ng kalokohan. Kaya dito, sa Biblia, pinakita ho ng Panginoon kasi ang mga Pariseo po ay mas mahalaga sa kanila ang tradisyon kaysa sa salita ng Diyos. Do you still remember anong religion meron yon? Meron po tayong religion sa Pilipinas na mas mahalaga ang tradisyon kaysa sa Bible. At yung pong pinagalitan ng Panginoon, yung mga Pariseo, sa Matthew chapter 15, verse 3, Jesus answered them, "Why do you break the commandments of God for the sake of your tradition?" Matthew 15:30. Mali pala yun. Noon ang mga Pilipino, mas pinanghahawakan natin ang tradisyon ng ating mga ninuno kaysa sa salita ng Diyos. Kaya ang dami yung mga Pilipino, ang hirap bakbakin sa kanilang tradisyon. Pasko at bagong taon, yearly na lang ginagawa yun. Walang pagbabago. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, so for the sake of your tradition, you have made void the word of God. Binabaliwala ninyo ang kahalagahan. Kaya nga sabi ni Prophet Isaiah, ang mga taong ito, sa Isaiah chapter 15, verse 8, ang mga taong ito'y lumalapit lamang sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Subalit ang kanilang mga puso ay napakalayo sa akin. In vain do they worship me, verse 9, teaching the doctrines, the commandments of men, or the tradition of men. Kaya itong New Year, gusto ko sa inyo, i-break lahat ng ating tradisyon. At ang sundin po natin ay yung nakalagay sa Bible. Because tradition, yung ang tradisyon na naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya sabi ni Matthew, ng Panginoon, puro bibig na lang ang lumalapit sa Diyos, pero yung puso ng tao, hindi lumalapit sa Panginoon. Of course, lahat po ng tao ay may kakayahang magbago ng buhay at lumago. Pero hindi po ito sa ating sarili. Gaano mang kasama ang tao, pwede po siyang baguhin ng Panginoon. Pero hindi po sa ating sarili. Ang tawag po rito ay, it is only by the grace of God that we can be changed. Biyaya lang po ito ng Panginoon. That's why, resolved by grace, New Year's resolution explained. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Tingnan mo si Pablo, siya nananalig siya sa biyaya ng Diyos. By the grace of God, 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, I am what I am.
and His grace towards me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them. Sa mga 12 apostol, si Pablo po ang pinakamasipag. Kaya pagtingin sa Biblia, siya po ang pinakamaraming dinalaw na lugar, pinakamaraming sinulat sa New Testament. Pero itong kagandahan ni Pablo, kahit siya po ang pinakamasipag, hindi po niya ito pinagmamalaki. Sabi niya sa verse 11, though it was not I, but the grace of God that was with me. Biyaya ng Diyos ang gumagalaw sa kanya. That's why resolve or to make resolution with fear and trembling, for God is the one who's making the resolution in us. Siya po yun. So, parang sa atin ay ang resolution po yung make up your mind. Gumising na ho tayo. Matagal na ho tayo natulog sa tradisyon. Baguhin na po natin ang ating buhay. Make up your mind. Decide. Resolve. Parang sinabi ni David sa 1 Chronicles chapter 22. David said to the counselors of Solomon, set your mind and heart to seek the Lord. Yung po lagi. Hahanapin lagi natin ang palatuntunan ng Diyos. Kaya doon po sa 2 Chronicles chapter 12 verse 14, sabi po, set your mind, the Bible says about Rehoboam, he did evil for he did not set his heart to seek the Lord. Yun ibig sabihin, dapat po hinahanap natin lagi ang palatuntunan ng Panginoon. And our text is in 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 and 12. Dalawang verse lang po ito. 2 Thessalonians chapter 1, verse 12. Verse 11 and 12. To this end, we always pray for you, that our God may make you worthy of His calling and may fulfill every resolve. Fulfill every resolve or resolution for good and every work of faith by His power. Sa Diyos po nanggagaling ang resolution, hindi po sa atin. So that the name of our Lord Jesus may be glorified. Resolved to bring to an end, to settle conclusively. Ito po yung panahon ng pagpapasya. Lalo na ngayon, malapit na dumating ang Panginoon upang tayo ay tubusin at dalhin sa langit yung tinatawag na rapture. Kailangan po mag-decide na po tayo. Di ba? Make up your mind, decide, resolve. Parang kay Joshua. Naalala niyo si Joshua chapter 24. Kasi yung mga Hudyo, nagdadalawang isip sila, hindi nila alam kung anong gagawin nila. In Joshua chapter 24 verse 15, sabi ho ni Joshua, if you are not willing to serve Him, decide today, ngayong araw na ito, mag-decide na kayo. Whom you will serve, the gods of your ancestors, that is tradition. Mamili kayo. Mananatili ba kayo sa ating tradisyon? Worship in ancestor, worship in Mesopotamia, or the gods of the Amorites in whose land you are now living? Sabi ni Joshua, but as for me and my family, we will serve the Lord. Friends, that's the theology of resolution just in 2 verses. Basahin ko nga sa inyo sa NASB para mas maliwanag. New American Standard Bible. 2 Thessalonians chapter 1, verse 11. That is why we always pray for you. Pray. We ask our God to make you worthy of the life He has called you to live. Tinawag po tayo ng Diyos eh. Sana yung maging karapat dapat tayo sa Kanyang panawagan. May He fulfill His power, all your desire. Yung desire na yun po yung ating gustong mabago sa atin. For goodness and complete your work of faith. Verse 12, in this way, the name of our Lord Jesus will receive glory from you and from Him by the grace of our God and the Lord Jesus Christ. That's why my answer to this, make resolution, it is not just a New Year's resolution, but all the time, God is the one who puts our desire in our heart. So now, let us start this New Year reviving our prayer, our worship, and Bible devotion. Tatlo lang po. I will discuss to you. Simulan natin ang panibagong taong ito. Reviving. Lalo pa nating paunlarin, palaguin, pagyamanin ang ating panalangin, ang ating pagsamba
sa Diyos at ang ating devotion. A real prayer, in totoong prayer, hindi, I'm not talking about the prayer of the, parang ordinary prayer, laging hingi ng hingi. Hindi ho yun. Pag sinabi ho natin prayer, pag malago ka ng Christian, prayer means it is a relationship with God. Hindi ho lagi tayo hingi ng hingi. Yung hingi ng hingi, yung po yung prayer ng mga baguhan. Ang Kristiyanong malago, just as St. Paul, we pray. Hindi ho masamang humingi sa Diyos ng ating pangangailangan. But the Bible says, seek ye first God. Remember that pattern of our Father who art in heaven in the book of Matthew chapter 6? Yung paghingi, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, bandang huli naman yun eh. Ang inuuna sa panalangin ay ang relasyon, our Father who art in heaven. Dati ang tawag natin sa Diyos, Diyos lang. Nung tinanggap natin si Jesus, naging Ama natin siya. John chapter 1, verse 12. As many ang nagsisitanggap lamang kay Kristo Jesus, ang binibigyan ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. The moment you become a Christian, ang tawag natin sa Diyos, Ama. Ama namin sumasalangit. Relasyon po yun. Tapos, our Father who art in heaven, hallowed be your name. Worship. Thy kingdom come. Obedience. Here on earth as it is in heaven. Yun po yung mga nauunang panalangin. Yun ang totoong prayer. Hinahanap ang palatuntunan ng Diyos upang makasunod tayo sa kanyang kalooban. Hindi, kasi pag ang Christian talaga pray, Lord, tulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng pagkain. Yung paghingi ng pagkain ba, give us this day our daily bread, huli po yun. Ang inuuna po rito ay ang palatuntunan ng Diyos. Kaya nga, Matthew 6, ulit na naman tayo, seek ye first the kingdom or the rule of God. And everything, yan na, pagkain, bahay, damit, and so on, shall be added. Huwag po natin unahin ang dagdag. Ang unahin natin yung first thing first, the kingdom of God. Let us start this year with prayer, worship, and Bible devotion. 1 Thessalonians chapter 3, verse 9 to 13, for what thanks can we render to God for you in return for all the joy which we rejoice before our God on your account. Verse 10, as we night and day keep praying, araw-gabi nananalangin, most earnestly, yung earnestly, matindi hong prayer ito, yung earnestly, hindi ho ito panalangin mababaw, earnestly, matinding pananalangin, para ho itong travailing or prevailing in prayer. Keep praying most earnestly that we may see your face and may complete what is lacking in your faith. Gusto po ni Pablo punuin pa kung ano ang kulang sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Verse 11. Now, may our God and Father Himself and Jesus our Lord, dalawa ho yan una ang Diyos Ama, ikalawa ang Diyos Anak. May our God and Father Himself and Jesus our Lord direct our way to you. And may the Lord cause you to increase and abound in love for one another. So meron pa hong kulang. May dapat dagdagan sa atin. And for all people, just as we also do for you, so that He may establish your heart without blame in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ. Friends, let us start this new year with prayer. First of all, simulan po tayo. Malalim pong prayer ito, hindi ho yung prayer na pangkaraniwan. Kasi po, the Bible says, we do not know how to pray. Sa totoo lang, Romans chapter 8, verse 26. We do not know how to pray as we should. But the Holy Spirit teaches us. Kaya importante po ang Holy Spirit. Yun po yung importante magawa ho natin, masimulan po natin, ma-revive yung ating prayer life this January, this 2026. Maniwala ho kayo. Pag na-revive yung prayer, maririnig nyo na ang tinig ng Panginoon. I'm not exaggerating. Sa totoo lang po, nagsasalita ang Diyos sa atin. Hindi lang natin pinapansin. Kaya sabi ko sa inyo noon, naalala ho ninyo, pag nagpe-pray ho kayo, this I pray in the name of Jesus, amen. Tapos tayo na ho kagad tayo. Hindi ho. Pag nananalangin ka na mataimtim sa Panginoon, pagkatapos mag-pray, huminto ka muna at pakinggan mo dahil ang Holy Spirit nagsasalita.
iniiwan natin ang Holy Spirit, hindi pa siya tapos sa atin. Nagsalita lang tayo. Para tayo nakipag-usap sa tao, pagkatapos na sabihin, alis na kagad tayo. Hindi. In real prayer, pagkatapos po natin mag-prayer, nag-pray ka na lahat, sinabi mo na, in Jesus' name, Amen. Please, calm down. Tumigil ka muna, tumahimik ka. Makinig ka. Sabi ni Lord, sa Revelation, di ba, 7 churches, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi niya. Ang gusto ko kasi, matuto rin po kayo makinig sa Diyos. Nagsasalita po siya sa atin. Maging familiar po tayo sa tinig ng Diyos pag nagbabasa tayo ng Bible. Nagsasalita po ang Diyos. Hindi ko alam kung na-share ko sa inyo, last month, December, pagpasok ko po rito, wala pang tao. Pag upo ko dyan, nagsalita agad ang Panginoon sa akin. Sabi ng Panginoon sa akin, I will give no other burden unto you except this church. Just feed my people. Pakainin mo lang sila. Wala na akong ibibigay ng pabigat sa iyo, anak. Pakainin mo lang ang aking mga tupa. Umiiyak na ho ako. Kasi bihira ko po marinig ang tinig ng Diyos na gano'n. Kaya ako pag naglinggo, nag-aaral po ako. Dahil naalala ko lagi sinasabi ng Panginoon, hindi na tayo bibigyan ng anumang pasakit sa buhay, anak. Ito lang, ang iglesyang ito. Pakainin mo ang aking mga tupa. Masaya na po ako. Kasi katakot-takot na problema pinagdaanan natin sa church na ito ever since. Ilang taon na ho tayo rito. Dami ho natin naging problema. Naawa na ang Panginoon. I will give no other burden unto you, my child. I would like to tell you that to feed my sheep. Alagaan mo lang ang aking mga... Kayo po, pinagbibilig kayo ng Panginoon sa akin. Alagaan ko po kayo. At pakainin ko kayo ng kanyang salita. Kaya ako naman, syempre, susunod sa kanya is, Lord, salamat po. Naawa ang Panginoon. Ang tawag po doon, grace. Because I'm not even worthy. Pero binigyan po tayo ng biyaya ng Panginoon. Prayer. So let us start this new year with prayer. The most important thing in Christian life is prayer. Pinaka-importante ho yun. Kasi ang prayer, it is not only telling our needs to God, but we also listen to the voice of God. Ang may pakinig ay pakinggan kung anong sinasabi ng Panginoon. Ang isa sa mga lingkod ng Diyos na naalala ko, napakadakila yung kanyang prayer ay si George Mueller. Si George Mueller po, lahat po ng kanyang buhay ay isang buhay ng pananalangin. Sabi niya, I live in the spirit of prayer. I pray as I walk about. When I lie down, when I rise up, and answered are always coming. Thousands and 10,000 of times have my prayers been answered. Sinasagot ng Diyos ang kanyang panalangin. When once I am persuaded that things right for the glory of God, I go on praying it until the answer comes. George Mueller never give up. Hindi ko siya sumusuko. Pray lang siya, pray. Naalala niyo, ang dami niyang himala na kasi nagbukas po siya ng orphanage. Doon po sa England. Yung mga bata po, minsan walang makain, minsan walang nagbibigay ng mga donation. Nagpe-pray lang mo siya, tinuturuan niya yung mga bata, God will provide for our food. Alam mo ninyo na wala na silang pagkain, yung isang nagdi-deliver ng gatas at tinapay sa mga bahay, sa bakery, nasiraan sa tapat ng orphanage. Sabi ho ng driver, tumawag ho doon sa kanilang kumpanya, naku, matatagalan itong truck bago maayos, masisira yung ating tinapay at mga gatas. Anong gagawin natin? Ang layo ho nila. Nakakita ho sila ng orphanage sa tapat. Ibigay na lang natin sa mga bata. Kumatok ho, pagbukas, kami po ay, kami ang mga nagtatrabaho sa gatas at tinapay, nasiraan po kami. Masasayang, masisira. Bibigay po na lang namin sa mga bata ang mga tinapay at mga gatas. Tuwan-tuwa yung mga bata. Nung mga bata po sa kanila, naniwala na it is true that God answers our prayer. Binigay ho nila. That's why Paul says in Romans chapter 15, Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me.
1 Thessalonians chapter 5 verse 17 says, pray without ceasing. Sa Tagalog, manalangin kayong walang patid. Ngayon, ito ang ibig sabihin ng walang patid. Hindi nangangahulugan na lagi ho tayo nagsasalita. Ang lifestyle po natin ay style po ng panalangin. This has to do with an attitude of prayer. I don't think this means that one is this, hindi man lagi tayo nakaluhod. Ang ibig lang sabihin nito ay, it means to pray regularly and to be constantly in the attitude of prayer. Kasi dali-dali lang. Nakasakay ka sa jeep, nasa palengke ka, pwede kang makipag-usap kay Lord. That is prayer without ceasing. Di ba? That's why in everything, give thanks to God, for this is the will of God in Christ Jesus. That's why Jesus remember, in the book of Revelation, the first church, the Ephesus, Jesus told them, in the church of Ephesus, thou hast left your first love. Iniwan mo ang unang mong pag-ibig. Yun ang hinanakit ng Panginoon sa unang church sa Revelation. May mga church kasi dati mainit, dati mahal si Lord, pero naging ritual ang kanilang pananalangin. Nanlamig sila. At ang hinanakit ng Panginoon, iniwan ninyo ang unang niyong pag-ibig. First, brethren, our first love is our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. How did that happen? First and foremost, by lack of communication with God. Hindi na ho nila kinakausap ang Panginoon. Yung prayer nila, naging tradisyon, naging ritual. Kaya sabi ko sa inyo, patay ang prayer. Tayo ho, especially here in our nation, nasanay tayo sa panalangin kinakabisa. Panalangin paulit-ulit. Nasanay tayo sa panalangin ritual. Pero walang kabuhay-buhay. Kaya sabi ko sa inyo, the Bible says, we do not know how to pray as we should. Kaya iniiwan natin ang tradisyon at hinahanap natin ang tamang panalangin na nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Friends, prayer is isang komunikasyon, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating puso at puso ng Diyos. Di ba? Pag iniwan po natin ng communication natin sa Diyos, ang mangyayari ho, manlalamig talaga tayo. Maiiwan natin ang unang pag-ibig. Subukan nyo. Apply na lang natin sa ating buhay. Between husband and wife. Sa mag-asawa, kahit malusog ang inyong relasyon, pero kung ang mag-asawa bihira ng mag-usap, alam nyo ang maging resulta. Manlalamig sila sa isa't isa. Minsan ka sa tahanan, mag-asawa, hindi na nagpapansinan. Hindi na nag-uusap. Maliban na lang kung yung lalaki, yung tatay, may kailangan. Ganun din yung babae. Kaya yung pera. Pero pag wala ang communication, tiyak manlalamig. Parents, sa mga magulang, try to keep respect of your children and not communicate with them and see what happened. Pag hindi na ho nag-uusap ang magulang at mga anak, nanlalamig na ho ang relasyon ng mga magulang at anak. Nawawala na ho ang respeto ng mga anak sa magulang because there is no communication. How much more to our God? Pag hindi na ho natin kinakausap ang Diyos ng totoo, nanlalamig na ho tayo. Nawawala na ho ito. When we ignore our prayer time and taking it for granted, and it becomes second, third, or fourth place in our lives, it can do nothing but to go down from there. Babagsak na ho ang ating relasyon. Tapos pagka nagka-problema tayo, sabihin na, nasaan ang Diyos nung ako'y nagka-problema? Wala na, pinatid mo ang relasyon mo sa Diyos. Hindi mo na siya kinakausap. Minsan nga, ang mga tao tinatawag lang ang Diyos pag may kailangan, parang bumbero. Help, help, tulungan po ninyo ako. Pero nung wala siyang pangangailangan, hindi niya tinatawag ang Diyos. That's the problem. Where's God? That's why we try to erase our traditional Christmas and New Year celebration, which is all about money and prosperity. Kaya last Sunday, binirake po natin yan. Ang bagong taon, ang hinahangad ay hindi po prosperity. Happy New Year, happy prosperity. May God prosper you. Look at di ba pinag-aralan natin last Sunday, si King Solomon? Tinanong siya ni Lord, what is your request, prayer request, Solomon?
Sabi niya Solomon, bigyan po ninyo ako ng wisdom upang mapangsiwaan ko ang inyong bayan. Natuwa ang Diyos, sabi ng Panginoon, dahil hindi mo hinanap ang prosperity. Hindi mo hinanap ang long life. Hindi mo hinanap ang iyong kalusugan at mahabang buhay. Diringgin ko ang panalangin mo. Bibigyan kita ng karunungan. At idadagdag ko pa sa iyo ang prosperity. Kaya yung prosperity, long life, good health, dagdag lang ho yun. Kaya lang ang mga tao, kapag New Year, ang tanging hangad po nila, prosperity, kasaganaan sa buhay. Pagpapala, mahabang buhay, malusog na pangangatawan. That is the ambition of the unbeliever. Dahil ang mga Christian ang hinahanap katulad po ni King Solomon. Panginoon, bigyan po ninyo ako ng karunungan upang makasunod ako sa inyong kalooban. Magawa ko ang lahat ng inyong pinag-uutos. Doon po natutuwa. Ay, pag natuwa ang Diyos, kahit hindi mo hinihingi, ibibigay. Yan po yung Matthew chapter 6. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added. Yung prosperity, dagdag lang ho yun. Long life, dagdag lang ho yun. Good health, dagdag lang ho yun. Kaya lang, sometimes we are majoring the minor and minoring the major things. Ang una ho talaga ay ang Panginoon. No? So, iniisip po natin ito, binibigay sa atin ng Panginoon. Tandaan ho natin, lahat na nakikita natin sa ating mga mata ay pansamantala. Material things and so on. Lahat ng hindi natin nakikita, yun po yung eternal. Thanks be to God, He gives us His perspective in His Word, life. So number 1 is prayer. Malalim na panalangin. Number 2, worship. Ang worship po ay malawak. We would like to begin this year emphasizing our worship. 3 lang ho ito ang dideclare ko sa inyo. Worship in the context of our work, worship in the context of the heart, and worship in the context of tabernacle. Worship in the context of our work, Romans chapter 12 verse 1. The Bible says, I beseech you, ito pakikiusap na namamanhi ka ng ang Holy Spirit sa atin. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable work of service. Kaya, worship in the context of our work. See how our worship are being interconnected with each other. Ito ho, it shows of the ito ho, pinakita ho rito yung buhay po ni Cain at ni Abel. Pareho, magkapatid, parehong sumasamba sa Diyos. Pero ang handog po ni Cain ay hindi tinanggap ng Panginoon. Ang tinanggap lang po ni Lord, ay yung handog ni Abel. Why? Remember this. That's why worship is very important to us. Pag mali ang pagsamba natin sa Diyos, tiyak kamumuhian mo ang kapwa mo. Wrong worship means hatred to other people. Remember last Sunday, pinag-aralan po natin, hanggat wala kang ginagawang mabuti sa iyong kaaway, patuloy mo siyang kamumuhian. Ang kasunod po nun sa Romans chapter 12, verse 20, even in the book of Matthew, Jesus said, kapag ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo siya. Pag ang iyong kaaway ay nauuhaw, painumin mo siya. Gawan mo ng kabutihan ng iyong kaaway. Bakit? Kasi yun lang ang paraan para mapawi ang galit mo sa iyong kaaway. Kaya pag hindi mo type yung tao, inaway ka, galit ka sa kanya, tulungan mo siya. Tingnan mo, mapapawi ang galit mo sa taong yun. Galing ng Panginoon. Si Lord sabi nun. Nakalagay din yun sa Book of Proverbs. Kaya lang ang tao baliktad. Pag may kaaway siya, talagang kamumuhian niya.
Hindi niya papansin din, gagalitin pa niya lalo. Masama po yun. Kaya sa Panginoon, dapat, di ba, pagpapatawad sa kapwa. Paano ko siya papatawarin, Lord? Matindi yung ginawa niya sa akin eh. Pag nakausap mo si Lord, mapapakinggan siya, anak, gawan mo ng kabutihan ng kaaway. Bakit, Lord? Para mawala ang puot mo sa Kanya. Kaya minsan yung galit natin sa tao, tumatagal ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Kasi ayaw na natin makita. That's why the spirituality of work, God ordained work before sin. Alam naman natin yan, wala pang kasalanan, ang tao ay inatasan na ng Panginoon, alagaan ang hardin ng Eden. That's why number 2, worship in the context of tabernacle and priesthood. Yung kanina, worship in the context of our work. Sa ikalawa, worship in the context of tabernacle and priesthood. 1 Peter chapter 2 verse 9. Tayo ho ito. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Ang ibig sabihin sa Tagalog, kayo ay bayan ng Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa inyo, sa atin. A holy nation, a people for God's own possession. Why? So that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. For you once were not a people, but now you are a people of God, the people of God, and you had not received mercy, but now you have received mercy. Friends, according to the Holy Scripture, to the Bible, lahat ng Kristiyano, saints. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Lahat po kayo na totoong tinubos ang dugo ni Jesus. Ang tawag ng Bible, saints. Saints in Malolos, saints from the Philippines, saints from the Thessalonians. Kaya pag binabasa natin ang Bible, binabati ni Pablo ang mga saints sa Roma, ang saints sa Thessalonians. We are saints. The meaning of saints is this. Iba ho yung perspective ng Catholic sa saints. Sa Catholic, ang saints ay nagpakabanal. But the Bible says, we cannot do it alone. Hindi ho tayo pwede magpakabanal. Ang ibig sabihin ng saints ay pinabanal ng dugo ni Jesus. Nilinis tayo ni... Kaya ho tayo naging saints because of the blood of Jesus Christ. Hindi ho tayo naging banal dahil mabait tayo. Sabi ka ng Panginoon, yung kabaitan ng tao, basura lang mo sa Diyos yan. Kaya we are saints and priests. Yan, dalawang emphasize ko. Christians are saints. You are now holy people of God, sabi ni Pedro. Mga banal ho tayo. Ewan kung maniniwala kayo. Kaya lang, yan po nakalagay sa Bible. We are all saints of God. Pinabanal ng dugo ni Jesus. And the priest. That's why each one of us has an altar to be offered to God, priest, and an altar. The altar is a place where we put our offering as sacrifice in worship. The context po ay sa Old Testament. Sa Old Testament kasi, ang mga pari po, ay pumapasok sa tabernakulo at nag-ahandog sa Diyos ng mga handog na sacrifice. Mga tupa, kung ano man ang kanilang handog, sacrifice po yun. At ang priest ay laging pumapanig sa altar upang katagpuin ng Panginoon. Sacrifice is giving up of something valued to you. Yun yung Romans chapter 12, a living sacrifice. What do you mean by sacrifice? Ang sacrifice po sa Greek word ay tuo. It is a verb. It means offering the best for the sake of others. Yun ang sacrifice. May bibigay tayong mahalaga sa iba. Katulad po ng John 3:16, for God so loved the world that He sacrificed or He gave His only begotten Son. Sacrifice po yun. Yun po yung inalay ng Panginoon. That's why every one of us should have an altar and an offering, and that offering must be a sacrifice. Lahat po ng saints ito, lahat ng Christian. We are priests. As a priest, you should have your altar. Yung altar, yung po yung lalagyan ng handog para sa Diyos. Yung altar, hindi po, tayo, ang literal na altar sa atin ay yung ganyan, tas may kandila, tas may bulaklak, at may cross. Hindi ho yun. I'm talking about the altar. Kung saan inilalagay ang handog. Sa Old Testament, yung mga tubang inahandog nila ay doon nila nilalagay sa altar upang tanggapin ng Diyos. At ang handog nila ay dapat malinis na tupa. Walang bahid dumi. Nilinis, pinaliguan, walang sakit. At susunugin yung papatayin yun
Kasi yun po ang importante at tatanggapin naman ng Panginoon. We as saints and priests of God, each one of us should have an altar. Hindi ho yung altar natin sa bahay na tinutukoy ko, yung nilalagay natin. Wala ho yun. Ang altar po na sinasabi sa Romans 12, ay ito po yung ating mga trabahong sinasacrifice. For example, ang altar ng nanay ang kanyang tahanan. Kaya yung nanay, pagbubutihin po niya upang maging mabuti siyang ina. Ang altar po ng tatay ay ang kanyang trabaho. Magtatrabaho siya ng mabuti dahil yun ang handog niya sa Diyos. Ang altar ng estudyante ay ang kanyang paaralan. Mag-aaral siya ng mabuti dahil yung pag-aaral niya, inahandog niya sa Diyos. Yun ang kanyang altar. Ang altar ng mga doktor, ng mga nurse ay ang ospital. Kaya sila, pagbubutihan nila ang kanilang mga handog dahil yun ay tinatanggap ng Panginoon. Serve your patient well. Ang altar po ng mga guro ay ang paaralan. Magturo kayo ng mabuti, huwag tatamad-tamad. Ang altar po ng mga pastor ay ang pulpito. Ito po ang altar ko eh. Kaya bago ako pumunta rito, mag-aaral ako mabuti, kakausapin ko ang Panginoon. Kasi ito pong mensaheng ito, inahandog ko rin po ito sa Panginoon. Preach well the truth. The sad thing is, a lot of pastors are not studying the Bible. Ang malungkot pa sa akin, karamihan sa mga church, walang pastor. Yun ang kakapagtaka. Friends, sabi ko, ulitin ko na naman sa inyo, a church is not a church without a pastor. A pastor without a church is not a pastor. Lahat ng church ng Panginoon may pastor. Saan mo nakita yan? Bukod sa Ephesians chapter 3, He gives some pastors, teachers, evangelists to equip the saints, to equip the church. The 7 churches. Di ba sabi ron? Ang Panginoon ay nasa gitna, lumalakad sa kalagitnaan ng 7 kandilyera at sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. The 7 stars represents the 7 pastors, messenger. Ibig sabihin ng 7, kumpleto. The 7 candlestick, it represents the 7 church, kumpletong church. Hindi sinabi ng Panginoon na mayroong 7 iglesia at 6 na bituin. Hindi. Kung ang church ay 7, ang pastor 7 din. Macho yan. Pero sa ating panahon, maraming church walang pastor. Ang tumatayo, mga worker. Pwede ho yun. Pero dati sa church, para church lang ho yun. Bible study lang ho yun. Kaya nag-aaway-away sila. Kasi wala hong authority. Ang timon ng barko o ang timon ng church ay ibinibigay ng Diyos sa pastor. Siya ang mananagot pag binangyari. Kaya ang dami hong, ngayon nga ang karamihan church, nasaan na lang, online na lang. Yung iba hindi na humati ng church, nanonood na lang. Sino ang pastor mo? Wala. Yun, yung nasa TV. Kilala ka ba yan? Hindi. Dapat kilala ka. Pag may kailangan ka, malalapitan mo ba yun? Pag nanganak ka, i-dedicate ba niya ang anak mo? Pag ikakasal ka ba niya? Pag namatay ka, ililibing ka ba niya? Pag nagkasakit ka, dadalawin ka ba niya? No. That is the work of a shepherd, of a pastor. Yun po'y inatang ng Panginoon. Pag may tanong ka sa Ebanghelyo, matatanong mo ba si pastor? Yung leader, ano mang problema mo sa buhay mo? That's why every church should have a pastor. But a pastor should be called by God. Ephesians chapter 3, verse 16. And He gave, si Lord Jesus yun. And Jesus gave some pastor, teacher, prophet, evangelist, and prophet to equip the church. Kaya nagtataka ako, bakit maraming church walang pastor? Nanonood lang ho sila sa video. Sabi ko, that is wrong. Hindi lalago ang tao. Tapos pag magpapakasal sila, hahanap sila ng kaibigan nilang pastor sa iba. Pastor, magpapakasal. Bakit wala ka bang pastor? Wala po eh, kasi sa media lang po ako nanonood at saka hindi ako kilala ng pastor sa ibang church. Bakit di ka maghanap ng sarili mong church? Yung kumpleto, may pastor. Yan. Kasi iba, tinatamad umatin ng totoong church. Dito na lang ako sa bahay, online na lang, walang kapagod-pagod, walang gastos, walang tithes and offering. Yan.
Pero ang kapalit nun, ang paglago mo, you will never grow. Sana kung kukunin ka na ni Lord agad, patapos masave, kaya lang mabubuhay ka pa. Habang nabubuhay ka, ang dami mong problema kakaharapin. Sino magtuturo sa'yo? Nag-aaway kayo mag-asawa, anong gagawin mo? May kaaway ka sa kapitbahay, anong gagawin mo? Sino magpapayo sa'yo? Who is your counselor? Friends, kaya ang Panginoon nagbigay ng pastor guro. Basahin nyo rin sa Bible yan. Jesus gave some pastors, teachers, prophets, evangelists, apostles. Lahat ho tayo, merong altar na paghahandugan sa Diyos. At yung handog na yun, it should be a sacrifice. Kaya dinefine ko sa inyo ang sacrifice sa Greek. Tuo, ibig sabihin, offering the best for the sake of others. Kaya inandog natin lahat. At tatanggapin ito ng Panginoon. Di ba? Para ho ito kay Cain. Naalala niyo si Cain at si Abel sa Genesis chapter 4? Pareho magkapatid, naghahandog sa Diyos. Ang pagkakaiba lang, si Cain naghahandog sa Diyos ng kasimangot. Si Abel naghahandog sa Diyos, masaya. Cain had an altar offering but no sacrifice. Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 4, verse 5 to 7, bakit ka nakasimangot? Because Cain hates his brother. Kasi kinamumuhian niya ang kanyang kapatid. Sabi ng Panginoon, kung masaya ka, di sana tinanggap ko yung handog, kaya lang nakasimangot ka eh. I cannot accept that offering. That is not a sacrifice. Kaya lalo nagalit si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. See? Bakit? Nainggit po siya. Friends, as I've told you, for example, if you decide you don't like someone, notice everything that is wrong with that person. Iyabang-yabang. Yun ang ibig sabihin po nito, kay Cain at kay Abel. Hindi niya gusto ang kanyang kapatid. Friends, pag galit ka sa tao, hindi mo makikita ang kanyang kabutihan. Pag galit ka sa tao, hindi mo makikita ang kanyang kabutihan. Ang makikita mo lagi sa taong kagalit mo, yung kanyang kamalian. But that is impossible. Dahil lahat ng tao may ginagawang mali, may ginagawang tama. Pag galit ka sa tao, hindi mo papansin yung kanyang kabutihan, mapapansin mo lang yung kanyang mali. Kaya sisiraan mo ng sisiraan yung tao. Why? Kasi galit ako sa kanya eh. Pero hindi mo bahala yung ginagalitan mong tao, mabait din yun. Yan o eh. But if you love the person, you only see the goodness of him. Pag mahal mo naman ang tao, hindi mo makikita yung kanyang kapintasan na makikita mo yung kanyang kabutihan. Kasi mahal mo eh. Di ba? Di ba ganyan tayo? Especially parents to children. Mahal mo ang anak mo eh. Minsan, hindi mo na lang pinapansin yung kanyang kapintasan, kamalian, pinapansin mo na lang yung kanyang kabutihan. If you love that person, you'll only see the goodness of him. Kaya sabi nga ng mga tao, love is blind. Diba? Hindi mo makikita ang pangit sa kanya. Ang makikita mo ay ang kabutihan mo sa kanya. Ang kabutihan niya sa iyo. Why? Because you love the person. That's why when a people are in love, ito na sa mga kabataan, pag ikaw ay na in love, ang nakikita mo lang doon sa minamahal mo ay magagandang bagay sa kanya. Hindi mo makikita yung mga pangit na ginagawa niya. Kaya maraming nadideceive. Di ba? Kaya love is blind. Eh. Kaya pag nakita mo siya, ang gwapo niya. Ay, oo, gwapo siya. Pero alam mo, salbahe yan, maraming ambition. Wala akong pakialam, basta't gwapo siya. Hindi mo napapansinin yung pangit niya. Ang papansinin mo, yung kanyang magaganda. Di ba? Yan ang kantsawan ng kabataan. Sinong girlfriend mo? Mabait ba siya? Maganda pa siya? Mabait siya. Nililinis niya kasi nakikita niya mabait, pero hindi niya nakikita yung pangit. Kasi mahal niya. At kung kinamumuhian mo yung tao, hindi mo makikita yung kabutihan niya, makikita mo yung pangit. Ay, yabang-yabang ng taong yan. Uy, kahit mabayabang yan, masipag yan at mapagbigay. Wala akong pakialam, basta ang pangit-pangit niya. See? Kaya sinabi nilang, love is blind. But sa Bible, pangit nga ba siya? Mabait siya. Iba yung sagot sa tanong.
It means pag na-inlove ang tao, nabubulag siya sa kanyang nakikita. That's why when you hate the man, all you can see is his ugliest o ang kanyang kapintasan, hindi ang kanyang kabutihan. But hatred is also blind. Kaya masama mamuhi sa kapwa. Mabubulag ka sa kanyang kabutihan. I believe, walang taong lubusang masama. May taong maaaring masama, pero mabait. May nagagawa din siyang kabutihan. Paano makukuha yun? Pag minahal mo. Pero pag ang tao kinamuhian mo, hindi mo napapansinin ng kanyang kabutihan. Wala akong pakialam kung nagbibigay siya, tumutulong siya. Basta hindi ko gusto ugali niya, mayabang siya. That means you hate the person. And hatred is sin. Kaya nga sabi ni Lord, if your enemy is hungry, feed him. Kung ang iyong kaaway ay nauuhaw, painimin mo. Why? Para mapawi sa puso mo ang pagkamuhi mo sa Kanya. Lagi yung may solusyon sa Bible. I think there are two basic type of people in the world, the complainers and the worshipers. Because I told you about the worship of Cain and Abel. Si Abel po ay worshiper. Si Cain po ay complainer. Di ba? Nabasa niyo? Nung pinarusahan po siya, pinagalitan siya ng Diyos, bakit mo pinatay ang iyong kapatid? Ay, sabi niya, dahil sa ginawa mong yan, mahihirapan ka sa iyong buhay. Ang reklamo ho ni Cain, mas mahirap. Bakit mahirap ang parusa mo sa aking kasalanan? Nagreklamo. Isa pa, sino pa ang isa na nagre-reklamo sa Bible, sa New Testament? Si Martha. Si Martha at Maria, magkapatid, tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang tahanan. Dahil may bisita, si Martha, luto ng pansit. Basta pagkain, ihahain niya sa Panginoon. Ang problema, okay na sana, nagreklamo siya. Panginoon, tingin mo si Maria, yung kapatid ko, ayaw akong tulungan, ako na lang lagi ang nagtatrabaho rito. Pinagalitan siya ni Lord. Martha, Martha, mukha ka ng bruha. Hindi. Martha, Martha. Isang bagay lang ang nararapat at ito ang pinili ni Maria. Ang umupo sa aking paanan upang makinig sa aking salita. Ikaw, Martha, abalang-abala ka, tapos nagre-reklamo ka pa. Yung complainer na Christian, katulad ni Martha at Cain, ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. While Abel and Mary were the worshiper. Si Abel, mananambahan. Si Maria, mananambahan. Diba? Sabi ng John chapter 4, God is looking for a worshiper. Now, the last, worship in the context of the heart. In John chapter 4, verse 20, the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our father worship in this mountain, and you people say that Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. Tapos sabi ni Lord sa verse 23, But an hour is coming, and now is. Ito na ang tamang pagsamba. Remember, worship can never takes place in a place. Ako kasi may kakilala akong mga pastor, niyayaya ako sa Jerusalem. Doon daw na kami sasamba kay Lord, napakaganda raw, na parang ang lapit-lapit daw na langit. Pinipilit akong pumunta sa Jerusalem. Sabi ko, hindi mo nabasa sa Bible, sa John chapter 4, sabi ng babaeng Samaritan, saan po namin sasambahin ng Diyos? Sa Samaria o sa Jerusalem? Nirebuke ng Panginoon. Darating ang panahon, hindi na sa lugar sasambahin ng Diyos, kundi sa espiritu at katotohanan. Kaya, but an hour is coming, verse 23, and now is when the true worshiper, totoong mananambahan, will worship the Father in spirit and in truth. For such people, the Father seeks to be His worshiper. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nandito po sa puso.
kahit nasa palengke ka, sumasamba ka sa Diyos. Kahit nasa jeep ka, sumasamba ka sa Diyos. Meaning your lifestyle. Kung paano ka nakikipag-usap, kahit na nasa negosyo ka, sumasamba ka sa Diyos. Nandoloko ka ba? That is worship or not. Some sacrifices are offered as a means of giving thanks to God. The core purpose of sacrifice and offering, according to the Old Testament, is to draw near closer to our God. Yun ang purpose. Lumapit sa Diyos, makatagpo ang Panginoon sa ating Friends, wala namang dahilan. Yung ating prayer, the purpose is to meet God in our heart. The purpose of our worship is to draw near to God. Tanggapin nawa ng Diyos ang lahat ng ating handog sa Kanya. Bilang magulang, bilang tatay, bilang nanay, bilang estudyante, bilang anak, bilang doktor, bilang guro, etc. Yun ang Romans 12. Maging katanggap-tanggap nawa, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present, offering it, your bodies as a living sacrifice. Nawawala, nababawasan ka. Don't you know whenever you are giving tithes and offering and love gifts and everything, you are sacrificing to God? It depends upon your heart. Kung ang puso po niyo habang nagbibigay kayo, masaya kayo o malungkot. God knows that. Is it a living sacrifice or a dead sacrifice? Holy and acceptable to God, which is your spiritual worship of service. Friends, that's why. Therefore, we cannot come closer to God without worship. In prayer, the outline is for prayer, our Father who art in heaven. Outline lang ho yun. But in worship, the pattern for worship is the tabernacle. That is our worship, drawing near closer to the throne of God. Friends, every time we pray or worship to God, our goal is always to enter His presence. Even in our gathering every Sunday in this place, I always pray that as we gather together, Lord, magtitipon kami sa iyong pangalan. Ang pakiusap ko, samahan niyo po kami. Dinggin niyo po ang panalangin ng inyong mga anak. Gusto lang po namin kayong madama ang presensya ninyo. Naway tanggapin niyo ang aming handuging awit at papuri sa iyo. Naway pakinggan niyo ang aming panalangin. Naway aliwin niyo kami sa aming kalungkutan. Bigyan niyo kami ng pag-asa sa aming buhay. And so on and so forth. And God hears our prayer. That's why yung mga tao talaga nagsasaliksik sa Diyos, pag nagpupunta rito, nadadama ho natin ang presensya ng Diyos. Pag umaawit tayo, nadadama natin ang Diyos ay nalulugod sa atin. Andito po ang Panginoon. Where, yes, that is His promise. Kung may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Tapos pinaloopan ng Revelation chapter 2. Chapter 1, chapter 2, the 7 churches. Sa kalagitnaan ng iglesia, ang Panginoong Hesus ay nasa kanilang kalagitnaan. Andun ang church, andun ang pastor. But higit sa lahat, andun ang Panginoon. Ang pinakadakilang presensya ng persona na pinakamahalaga sa ating kalagitnaan ay hindi ang pastor o ang ating kaibigan, kundi ang Panginoong Hesus. Jesus Christ is right here in our midst. Why do you know? The Bible says so. Matthew chapter 16. Kung may 2 o higit pa nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa inyong kalagitnaan. Kaya sa pagsamba, pag-awit, huwag natin babaliwalain because nakikita ni Lord ang ating puso. Umawit ba tayo ng buong puso? O wala lang. Habang umawit tayo, nakikipaglokohan tayo sa ating katabi. Yan, nakakahiya. Sabi, itong taong ito, hindi naman to seryoso sa akin. Pero itong isang to, talagang tuwan-tuwa siya pag inaawitan niya ako. Siya ang katatagpuin ng Panginoon. That's why a lot of Christian never hears the Word of God. Ibang Kristiyano, hindi na ho sila interesado kung maranasan nila ang Diyos o hindi. How about you? Kung ang Diyos hindi yung naririnig, anong nangyayari ho sa atin? Are we crying to God? Are we seeking Him? Hindi ba? Kasi uhaw po tayo sa Diyos eh. Minsan, hanggang awit na lang, as the deer panted for the water, so my soul panted for Thee, O God. Parang uhaw sa tubig ang aking kaluluwa. Gusto ko, Panginoon, lagi kitang kasama at nakakatagpo.
Yun ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga tupa. Ninanasa na makapiling ang Panginoon. And God will hear our prayers. Friends, ang sarap pong harapin ang bagong taon sa piling ng Panginoon. So today, I want you to begin looking at this tabernacle in the context of worship. Getting in the presence of God, getting to the most holy place, that is our goal. Kaya ulit ko sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. How about us? What are we looking for? Friends, complainers can always find something to complain about. Iwasan natin ang magreklamo. Dahil ayaw ng Diyos ang reklamador. Di ba? Old Testament pa lang eh. Yun ang kasalanan ng mga Hudyo. Lagi sila nagre-reklamo kay Moses. Gutom na kami. Lagi na lang yan ang kinakain namin. Uhaw noon. Nagalit po si Moses. Lagi na lang kayo nagre-reklamo sa halip na magpasalamat kayo sa Diyos. Ay, ang daming pinatay ng Panginoon. Because they are all complainers. Friends, but the heart of a true Christian, ang puso ng isang Kristiyano ay laging masarap, laging marunong magpasalamat. May mga Kristiyano, kahit mahirap kami, masaya naman kami dahil wala kaming sakit. Ibig sabihin, nakikita nila ang problema, pero nakikita din nila ang kabutihan ng Diyos. Kaya hindi nila kayang magreklamo. Kasi kung reklamo tayo na reklamo, lagi tayong walang pera, lagi, masama po yun. Wala kang pera, malusog ka naman. Mamili ka. Marami kang pera o may cancer ka. Pero may cancer. Magre-reklamo ka rin. Kaya tama eh. There's a lot of things that we can thank God and praise God for our life. Kahit wala kang pera, kahit wala kang handa, magpasalamat tayo sa Diyos, buhay tayo. Nagmamahalan ang pamilya, ang mag-asawa, nagmamahalan. Ang mga bata, magagalang, nag-aaral lang mabuti. That is the thing to be thankful for God. Notice, the hindrance for us to do good to others is our lack of love to God. Nakikita nila ang problema, but nakikita din nila ang kabutihan ng Diyos. Sana mag-balance po tayo. Yes, you can see your problem, but also see the goodness of God. Friends, worshiping is taking our eyes off our external circumstances and focusing on God. Tignan natin yung kabutihan ng Diyos. Huwag lang yung ating mga problema. At doon po makikita natin, ang Diyos ay napakabuti. Huwag natin tignan lagi ang ating mga mali sa ating buhay. Ang Diyos ay mabuti. God is good all the time. Let us begin this year on 3 things. Prayer, worship, and Bible devotion. Okay? Pag ito po ginawa natin, I am assuring you, your new year will be bright. For God will be with you. Let us all please bow down in prayer. Saan po pa po kami lalapit, O Diyos? Kayo lamang ang may buhay na walang hanggan. Kayo lamang ang nag-iisang Diyos na aming kilala at dinadakila. Sinasampalataya na namin at pinaniniwalaan ng lahat ng inyong sinasabi. Pinaniniwalaan namin, Ama, ang lahat ng inyong ginagawa. Ang ginawa ninyong Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay laging nasa puso namin magpasawalang hanggan. Ama, sa umagang ito, kami lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa panibagong taon na ibinibigay niyo sa amin. Wala kaming hinahangad, kundi makapiling kayo sa buong taon. Na kayo, Panginoon, ay maging buhay sa aming diwa, sa aming puso. Minimiti namin, Ama, ang inyong kaparaanan sa buhay. Naway makasunod kami sa lahat ng inyong mga pinag-uutos at kalooban sa aming buhay. Nais namin lumago sa piling ng Panginoong Hesus. Ama, ang iglesyang ito ay sa iyo lamang umaasa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga problema. Kayo ang Diyos na nagmamalasakit sa amin. Iingatan niyo ang bawat kapatiran, ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa at mag-anak.
Naway tatamasain nila, Ama, ang kapuspusan ninyo, ang inyong kabutihan, ang katapatan, Panginoon. Iingatan niyo sila. At ang mga may sakit, Panginoon, ay aming nilalapit din sa inyo. Naaabutin siya ng inyong mayamang awa. Huwag niyo siyang pababayaan. Naway sa kanyang pananalangin, pakinggan niyo siya, Panginoon, upang maranasan niya ang inyong katapatan. Ang Panginoong Hesus na dakilang manggagamot. Hindi po kayo nagbabago. Pagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman. Kami naman ay laging aasa lamang po sa inyo. Ama, nilalapit ko sa inyo ang Eastern Light Ministries, ang iglesyang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa paglapit sa inyo, naway dinggin niyo lagi ang aming panalangin. Muli, inihingi namin ang pagtanggap niyo sa aming buhay bilang handog na buhay, bilang handog na sakripisyo. Tanggapin niyo rin muli, Ama, ang kanilang mga tithes and offering bilang karagdagan, Panginoon, sa gastusin sa muntin yung iglesyang ito. Kayo ang may-ari ng lahat ng bagay sa buong mundo. Kayo, Panginoon, ang inaasahan namin magkakaloob. Kasangkapanin niyo lamang po ang bawat isa sa amin na nagmamahal sa inyo. Sapagkat nais namin, Ama, na maging bahagi ng inyong gawain. Sapagkat kasama na kami sa inyong pamilya sa kalangitan. Pahintulutan niyo po, Panginoon, na kami ay maging bahagi ng inyong gawain upang maisulong ang inyong kaharian sa lugar na ito ng malulos. Salamat po, iingatan niyo po ang bawat isa. Ama, salamat, palalaguin niyo po ang antas ng aming pananalangin, ang antas ng aming pagsamba, at ang antas ng aming pagbubulay-bulay ng inyong banal na salita. Lubos na umaasa sa inyo, sa inyong katapatan, kabutihan at kabaitan sa amin. Kahabagan niyo lamang po kami, Panginoong Hesus, at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isa at basbasan kami sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Inaanyayahan ko pong muli ang lahat na tumayo at atin pong muling awitin ang walang hanggang papuri. O Diyos, ibibigay
To God be the glory po and see you all next Sunday.